Hello po mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento sa inyo mga katambay. Dito po sa ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, talagang ang ating politika mga katambay, talagang at ang ating mga politiko, hindi na po nagtatrabaho para sa Pilipino. Nagtatrabaho na po para sa pamumulitika mga katambay. Ito po, talagang hindi po nila tatantanan hanggang hindi bumabagsak ang mga Duterte mga katambay. Ito po. Pagkatapos po ng mga analyst, mga sinasabing expert na mga analyst mga katambay, ngayon naman po, mga kapita-pitaga naman po ang bumabanat po sa Vice President. At ito po ay miniluluto rin po sa Kamara. Nagluluto po ito, nagigisa po ito mga katambay. At talaga pinalalambutan yung tinatawag di umano na impeachment ng Vice President. Pero sa kabila nun, attack dog muna sila mga katambay. Ito po, meron pong dalawang kongresista na umaatake, parang attack dog, di umano. Painggan po natin sa balita mga katambay at komentuhan po natin ang mga attack dog ng mga kapita-pitagan sa Kamara mga katambay. Ito, painggan po natin. Kinwestiyon ng ilang mambabatas ang tila pananahimik umano ni Vice President Sara Duterte tungkol sa harassment ng China laban sa hukbo ng Pilipinas, kaugnay pa rin sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V na nakabibingi ang katahimikan ng pangalawang Pangulo. Sinabi rin ito na dapat ay mahal natin ang Pilipinas ang Pilipinas at Pilipinas ang kampihan ni VP Duterte. Dagdag naman ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adiong. Mahalaga ang posisyon ni VP Sara tungkol sa malalaking isyong ito bilang hawak nito ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ng pangalawang Pangulo tungkol dito. Yan po mga katambay, nakita po natin yung mga attack dog ng Kamara sa pangunguna po, di umano, ni Paulo Ortega V. Ito po ay First District ng La Union mga katambay at sinasabing si Zia Alonto Adiong ng First District po ng Lanao del Sur mga katambay. Ano kaya ang masasabi ng mga kababayan nito sa kanila? Sa kanilang mga nasasakupang mga distrito mga katambay. Magagaling kaya itong mga kapita-pitagang mga representative o congressman sa kanilang mga lugar at hiyang-hiya naman tayo sa kanila. At sinasabi rin po nila kay Vice President na nananahimik mga katambay, sobrang tahimik dito po sa issue ng West Philippine Sea o South China Sea. Ganun din po ang tanong namin, congressman, mga representative, Adjong at Ortega, bakit sobrang rin po tahimik ang Pangulong Marcos sa issue ng droga sa kanyang pamilya at sa kanya? Di po ba? Nagtatanong din po ang mga kababayan niya, kaming mga Pilipino, kasama si Kamanong, bakit po mga congressman, sobrang tahimik po? Napakatahimik, para po tayong nasa simenteryo pagdating po sa Pangulong Marcos sa issue po ng droga sa kanya at sa kanyang pamilya mga tambay. Mga congressman, baka pwede rin nyo pong isingit at gisingin po at kalampagin din po ang Pangulo ng Pilipinas. Dahil sobrang tahimik po ang Pangulo. Mga congressman, sa pangunguna po ni Paulo Ortega, Congressman Zia Alonto Adiong, Congressman, paikalampag po ang Pangulo, pakisagot po ang issue niya sa droga po, di umano mga katambay. Nagtatanong lang po si Kamanong, mga katambay. Pero may sagot po dyan. May sagot po, kaya po ginagawa po mga analyst, mga Isimada vlogger, mga Gcash vlogger, katulad po nito, mga kapita-pitagan po, binabanatan po ang Vice President, kasama ang Senado, media, at Makabayan Black, nagsama-sama na. May sagot din po sa inyo, mga kapita-pitagan po, sa pangunguna po ni Zia Alonto Adiong at ni Representative Paulo Ortega, mga katambay. Ito po ang sagot ni BP sa inyo bago natin komentuhan yung issue sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin ang ating is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat
ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Yan po. Motive dyan. Yan po, nagsalita po Vice President, mga congressman, kung ano po ang dahilan ng inyong ginagawa sa Vice President about politics, power, siyempre kasama na ang pera, mga katamay, pera. Katamay. At talagang ngayon naman po, ginigit-git naman po ngayon ang Vice President sa pananahimik naman po sa West Philippine Sea, mga katambay, para po mailayo ang issue. Ano po ito kasama po sa propaganda, mga katambay, itong mga kapitapitagan. Di ba? Hiyang-hiya naman tayo sa kanila. Di ba? Kung magbatikos po sa Vice President, babanatan din natin ng konti mamaya. Kasi po, ang stand po ng mga Duterte dyan, lalo ang Vice President, hindi tayo makikipagyera at wala tayong kaaway, di ba? Hindi nyo pa natatandaan. Ayaw natin makipag-away dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, wala tayong isyung malaki sa China. Malaya po ang dalawang bansa at pati po ang ekonomiya ng bansang China at bansang Pilipinas ay parehas pong nagpapangsyon, Parehas po, Nag-aangkat sila sa atin, nag-aangkat tayo sa kanila, di ba? Yung ekonomiya, di ba? Dahil nga kapitbahay natin, ano po ang polisiya ni dating Pangulong Duterte? Wala tayo dapat awayin. Kaibigan natin ang lahat, di ba? Bakit ngayon gusto natin makipag-away? Saka, ang foreign policy, hindi po manggagaling di kay Vice President. Hawak po na Commander-in-Chief yan. Pinasok niya yan Siya ang may gusto niya na magkaganyan ang sitwasyon ng Pilipinas sa China. Di ba? Dahil nga yung tatay ng Vice President, naging maayos at mapayapa. Pati ang ating mangingisda nung panahon niya, dahil yan ay nagkadaletse-letse yan sa panahon pa ni Pinoy. Diba? Nawalan tayo ng mga teritoryo dahil sa panahon ni Pinoy di umano. At kasama pa ang Trillanes dyan, ang dati senador na ilang beses, napakarami beses nagpunta sa China. Di ba? Na para po siyang may katungkulan. Di ba? Matindi nung panahon na yon. Pero sinalba ng dating Presidente Duterte. Ang alitan sa China nung mga panahon na yon. At hindi natin sinusuko ang ating bansa at ang ating teritoryo. Di po ba? Kaya lang, hindi pa natin kayang maipagyera. Ano ang laban natin sa China? Di ba? Bakit ayaw natin ibalik yung policy ni dating Pangulong Duterte? Na kaibigan natin lahat. Wala tayong kinikilingan. Bakit ngayon meron na? Bakit ngayon maka-Amerika na tayo? Parang gusto na natin na maipagyera, maipag-away. Di ba? Talaga ibubuli ka ng bansang malaki katulad ng China. Pagka nagyayabang ka na parang kumukuha ka pa ng kakampi na galing sa Estados Unidos at lagyan mo ng mga napakaraming base ng Amerikano diyan. Ilan na yung base o base militar ng Amerika sa ating bansa na puro merong armas, di ba? Parang hinahanda ng Amerika ang ating bansa sa giyera. Kayo na lang makipagyera, mga congressman. Isama mo, lahi mo. Huwag kami. Dahil kami, matitino ang isip namin. Dahil unang-una, ayaw namin matulad. Ayaw namin matulad sa Ukraine, saka sa Middle East na nagkaagyera pa hanggang ngayon. Di po ba? Ang Israel sa Middle East. Ayaw namin. Ayaw ni Kamanong na ang aming pamilya maging dahil lang sa sinasabi niyo na katapangan. Hindi natin isinusuko ang ating bansa, ang ating teritoryo. Di po ba? Kaya lang ang sinasabi ni Kamanong, ayaw ni Kamanong na sa ating magmula ang gyera. Kung sila ang makikipagyera, no choice na tayo. Lalaban tayo. Di po ba? Pero hanggat
hanggat maaga makuha sa diplomasya. Di ba? Mag-usap na mag-usap para hindi mahantong sa gyera. Di po ba? Dapat pag-usapan na magkapit-bahay yan. Huwag mo na isama ang Amerika. Malayo yan, nasa western yan. Di po ba, mga katambay? Bakit dito sa issue ng China at Pilipinas, nakikisaw-saw ang Amerika? Ano po ba agenda ng Amerika sa atin? Di ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Magmula nung pinasukan tayo ng Amerika, nagkandaleche-leche na ang policy natin sa bansa. Naiba na ang pulisiya natin. Maka-Amerikano na tayo ngayon. Di ba? Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. Malayang bansa tayo. Walang po pwede dumikta sa atin. Hindi tayo pwede hawakan ni Uncle Sam sa ilong. Ngayon, hawak tayo sa ilong ni Uncle Sam. Ngayon, hihingin nyo ang katahimikan ng BP Sara. Isa lang isasagot niyan. Ayaw niya ng giyera. Ngayon, kung sasabihin nyo duwag ang Vice President, kung tayo gegirahin, kahit si Kamanong hawak ng barel dahil tayo ginegera. Ano ba gusto nyo? Tayo bumakbak? Ano laban natin yan? Ano dala-dala ng mga Pilipino? Pulis nga lang yung nagkakaproblema tayo sa pulis. Di ba? Ano sabi ng PNP Chief General Marbil? Binawasan niya ng security ang BP Sara. Dahil wala tayong pulis, kulang daw. Tapos kita tapang natin, kita tapang ng mga congressman, unang lilipad dyan. Pagka nagkagyera Pilipinas, dahil sa tatapang ng mga politiko ngayon, lalo itong mga congressman, ubod ng tapang, unang-una, bahagang mga buntot niya pagka nagkagyera, mga katambay. Dahil nga lang, sabi ni Vice President, gagawin ng lahat, makapanira lang dahil sa power. Ngayon, ginagamit nila ang West Philippine Sea. Parang ang problema ay galing kay dating Pangulong Duterte. 6 na taon tayong hindi nagka-problema sa China. Sila ang nagbigay ng problema sa atin. Real talk. Pag-umpisa hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Duterte, hindi na tayo nagka-problema sa China. Nakakautang pa nga ang bansa natin dyan. Nagiging pinanser pa natin sa mga proyekto ni dating Pangulong Duterte sa build. Di po ba? Bakit ngayon? Nada na tayo. Hindi na tayo nakakuha ng malaking finance sa China. Di ba? Bakit? Dahil nga inaaway na natin ang China ngayon. Mas kampi na tayo sa Amerika. Ang migawa niyan, ang Pangulong Marcos. Hindi si dating Pangulong Duterte at hindi si Vice President Sara Duterte. Gumising naman tayo mga kababayan. Magmula nung umupo ang bagong administrasyon, nagkandaleche-leche na ang pulisiya natin sa West Philippine Sea. Real talk po yan. Ngayon, kung sinasabi nyo nagkakaproblema na tayo dyan, ang bakbakan nyo, ang Pangulong Marcos, siya dapat ang lumutas niyang problema na pinasok niya. Hindi ang mga Duterte. Siya ang pumasok dyan. Para magkaganyan niya, magkandaleche-leche ang pulisiya natin dyan. Di ba? Pati ang Vice President. Lalaban ka sa mga higanting napakaraming unang-una tao, bilyon ng tao dyan. Ano panlala? Manpower pa nga lang, talo na tayo dyan Saka wag natin asahan ng Amerika. Wag natin asahan ng Amerika, mga tambay. Napakarami nang nadisgrasya. Pag Amerika lang tutulong sa'yo, sa atin, dadanasin natin yan parang Ukraine. Baka mas masahol pa tayo riyan, mga tambay. Magagaling lang sila sa umpisa. Sa bandang huli, iiwanan ka na. Lugmok, magkakaubos ang lahi natin. Ang matitira lang lahi sa atin, lahi ng mga politiko. Maglalayasan yan, mga tambay. Lahat sila. Maglalayasan yan. Isesave nila, pamilya nila. Tayo may iwan dyan. Tayong may hirap, ang mamamatay. May mga sari-sariling mga bahay sa ibang bansa yung mga tambay. Magaganda. May maraming pera sila nun. Di ba? Pwede nila dalhin lahat ng pamilya doon. Kasama pa katulong, mga tambay. Yan ang totoo. Real talk yan. Di ba? Kaya itong mga congressman na ito, matatapang lang ito sa mga exposure ng media. Dahil malapit na kampanyahan Ipinapasa nila ang sisi at hinahanapan nila ng paninira ang isang vice president, nakagagawa na commander-in-chief. Yan, natutulog hanggang ngayon, hindi nagsasalita.
pagdating sa issue ng kanyang drugs, walang yag balls, di ba? Saka isa pa, hiyang-hiya naman tayo dito sa mga congressman na ito, mga tambay. Buksan nyo muna, bago kayo manira kay Vice President Sara Duterte, buksan nyo muna yung mga libro nyo, mga congressman, di ba? Ang dami yung issue sa korupsyon. Ngayon, naglabasan pa yung flood control na 1.4 billion a day. Wala kayong yaw-yaw dyan. Hindi nyo niyayaw-yawan ng boss nyo, ang Commander-in-Chief yata. Di umano, parang sobra yata pagsisip-sip nyo. Ang daming korupsyon, wala kayong nakikita. Dahil nag-uumpisa po yata sa opisina nyo ang korupsyon. Ayon po kay dating Presidente Duterte yan, na yung opisina nyo ay very, 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 very rotten. You know, kurap. Bulok na konstitusyon. Mga congressman, gising-gising. Hinahamon kayo ni dating Pangulong Duterte, di mo ba? Hinahamon sila. Open the book. Pati kay dating Presidente Duterte, bubuksan niya yung libro niya nang mula siya ay naging mayor, congressman at presidente. Bakit tahimik kayo raw sa hamon? Bakit kayo nananahimik, mga congressman? Gising-gising. Gusto nyo lang makapanira, pero pag kayo nasisiraan at ilalabas nyo na yung katotohanan, tahimik po kayo. Mga may tahi bibig nyo, para kayong lahat ay naoperahan sa bibig. Mga may plaster. Pagka ang issue ay korupsyon galing sa mga opisina nyo, di umano, lalo sa kamara, sobra-sobrang extraordinary di umano. Tikom ang bibig nyo po. Ang isasagot nyo lang sa mga Duterte, tatamnan nyo na maraming issue. Puro issue, puro di umano, puro haka-haka, puro bakit. Ganun lang di ba? Bakit hindi nagsasalita? Hintayin nyo maging presidente muna para maging commander-in-chief. Ngayon, kung gusto nyo na, nagmamadali na kayo, mga congressman na magsalita. Ang vice president, step down na po. Tanggalin nyo na po, impeach nyo na po ang Pangulong Marcos at para po magsasalita na ang Vice President dahil siya nauupong presidente. Di ba ba? Impeach nyo muna ang presidente kung gusto nyo lagi siyang naririnig magsalita. Di ba mga tambay? Komento lang po ni Kamanong yon. Kaya dito po, gada sasalita ng mga congressman natin, mga kapitapitagan, sasagutin po natin mga tambay. You know, sasagutin natin ang katotohanan na bago kang bumato ng putik sa kapwa mo, tingnan mo muna yung sarili mo sa salamin. Kung wala kang putik, di ba? Bato ka ng bato ng putik sa Vice President. Tingnan nyo muna, mga congressman, yung pagmumukha natin. Baka punong-puno ng putik. Hindi na tayo makadilat sa dami ng putik po. Lalo po na kamera. Ayon po kay dating Pangulong Duterte. Sobrang rotten at bulok na konstitusyon ang Kongreso at ang Senado. Di ba? Muli po, si Katambay Manong, pasensya na po. Medyo tumaas lang po ang boses ni Kamanong dahil sa mga congressman nating kapitapitagan. Maraming salamat po. Paalam muna. Bye-bye.